So, yung time na yun ay grade 7 na ako. Sa pag-uwi ko sa Nalubas ay nag-conduct na sila ng Padipa at sumali na ako sa Padipa ng NPA dahil dyan yung palaging pinupuntahan nila ang sityo namin, sityo Nalubas, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Hanggang sa sumali ako sa Padipa at doon yung lahat na sinasabi ay kung pakinggan natin ay wala namang mali. So lahat na sinasabi nila ay talagang totoo. Kasi ang pangarap din nila ay patapusin ang kuan. Nagpatayo sila ng salugpungan na paaralan para makatapos ang mga IP sa Talaingod at pagkatapos ay magturo sa mga sityo. So hanggang sa pagka-kuan, doon ako na-recruit talaga ako kasi maganda naman yung mga sinabi. So sabi nila, ikaw, isa ka ng kuan ngayon, isa ka ng organizer ng kuan kabataan sa Talaingod. Kung may mga activity na kuan, rally, like rally, or katulad ng may mga pulong-pulong na meeting sa organization, ay isa ka na dyan sa kuan, isa ka na doon sa grupo na mag-participate. So hanggang sa naging kuan ako, sir, kasama ko na si Rurilin Bayao na kuan, isa rin siya na estudyante sa Salugpungan. So doon nagsali na ako sa kuan, sa kanilang grupo. Sabi ko, bumalik pa ako doon sa Natulinan kasi tapusin ko lang yung grade 7 ko na pag-aaral. Eh sabi nila, sige, tapusin mo na. Hanggang sa natapos ko yung kuan, natapos ko na yung kuan, grade 7 na pag-aaral, ganun pa rin, mahirap pa rin ang kuan. Kasi hindi ako pwede magkuan sa kanila, natatakot din ako sa kanila na mamilit ako na magsabi na tulungan niyo ako sa kuan ko kasi kasi armado rin sila. Tapos nagsasabi naman sila na kuan, hindi daw sila masasama pero natatakot din ako eh. So hanggang sa hindi inasahan, nagsisimula naman yung grade 8 at nagsisimula na rin ako nag-aaral ng grade 8. So ganun pa rin, bumalik ako sa Nalubas. Ngayon, pagbalik ko sa Nalubas ay doon na parang nag-epic na yung kuan, yung kuan ko sa kanila, yung tiwala ko sa kanila, sir. So sabi ko, dahil sa mga kuan nila, dahil sa mga ay sir, good morning. Dahil sa mga sinabi nila at sabi nila, pag nakatapos ka doon sa kuan, paaralin kita. Sabi nila, pag natapos mo yung kuan doon, maglipat ka na sa Salugpungan at doon ka na patapusin ng kuan hanggang sa pag-college mo. So doon ako parang nakuha yung loob ko na maganda to. Baka dito ako makatapos ng pag-aaral ko. Kaya masarap to mamaya eh. Nag-mix sa kuan. Grabe tong kwento mo. Hanggang sa kuan, sir, bumalik ako sa kuan, nag-grade 8 na ako. Pinuntahan ako ni Commander Bugsong doon sa kuan, sa eskwelahan mismo sa Natulinan. Ang tawag niya sa akin ay kuan, kapatid. Kapatid, kumusta yung pag-aaral mo? Sabi ko, okay naman. Siya ay isang commander ng NPA sa Talaingod na kinatakutan dati. Kasi kuan siya, anong tawag doon sa Brave? Matapang. Matapang siya na commander. Lahat ng mga Philippine Army rin sa Talaingod hanggang sa Bukidnon, kinatakutan din si Bugsong. Kasi siya ang nagkukuan ng mga detachment. Palaging nagre-raid ng kuan detachment, nag-attack ng detachment. Pag nakikita ka dyan sa gawas na may record ka sa kuan talaga, siguradong papatayin ka talaga. So delikado. At pinuntahan ako doon sa eskwelahan ni Commander Bugsong. Sabi, ganito na lang. Sumali ka na lang sa amin. Kasi pag ipatuloy mo yung kuan, pag-aaral mo, ganun pa rin ang buhay mo. Naghihirap ka pa rin. Wala ka rin patutunguhan. Kasi marami naman yung nakakapagtapos dyan sa labas na hanggang ngayon ay wala pang trabaho.
Sabi ni Bugsong, Commander Bugsong, kasi marami na akong nakausap na mga professional rin na naghihirap sa trabaho. Sabi ni Commander Bugsong. Siyempre ako naman, kasi estudyante pa tayo, wala pa tayong karanasan sa mga ganyan. Sabi ko, totoo kaya to? Sabi ko, sige, uwi ako doon sa Nalubas. At yun sir, isang araw lang. Isang araw lang. Uwi ako sa Nalubas, nakatugog din ako sa malapit na sa bahay. At doon sila. Doon ako pinatugog sa kampo nila. Sabi, doon sa Basagan na Sapa River. Sabi, maghanda ka ng mga gamit mo at sumali tayo sa sumali na tayo kung pwede. Pero pinuntahan ni Bugsong yung mother ko, sabi yung yung anak mo, isama na namin. Kasi pwede na yan magre-rebuild. Pwede na yan sumali sa bagong hukbong bayan. Para labanan ang gobyerno. Sabi niya. So ikaw noon? So ako noon, sabi ko parang ang tigas din ay mga kuan din. Anong tawag doon? Mga astig din yung mga nakadala ng kuan. Sabi ko, sige, subukan ko. Wala na, naghihinto na ako ng pag-aaral ko, sir. Doon sa Natulinan. Naghihinto na ako ng pag-aaral. Uwi na ako ng Nalubas. Sabi ko, ma'am, wala na kayong alalanin sa akin. Uwi na ako sa Nalubas. Wala na akong kayang kuan sa sarili ko ng pag-aaral. Sabi ko, kasi ganun pa rin ang buhay ko. Kasi hindi man lahat na araw na nalibre rin nila ako sa pagkain. Kasi minsan, pag wala sila sa wala akong pagkain dyan sa matira sa staff house. So, yan, ako ang naghahanap talaga ng pagkain ko. So, hanggang sa uwi ako sa Nalubas, sir, doon na, wala na. Sumali na ako sa kanila. Sabi ni Bugsong, sige, dito muna tayo sa Talaingod. Paikot-ikot kami sa Talaingod. Lahat ng mga sityo, dinadaanan namin. At doon, nagpakilala na ako. Ako nga pala si Mawi Bago. Dito na ako. Sumali na ako sa sa Kalihukan. Binigyan ka na ng armas? Binigyan na ako ng armas, sir. Ang binigay sa akin ng armas noon, honestly to baka sabihin naman sa mga nanonood dyan na lalo na yung mga nag-i-NPA din dyan na na sumuko na sa gobyerno. Baka sabihin nila na gumagawa-gawa naman si Mawi ng istorya, hindi. Totoo to. Ganun sir, totoo to na mangyayari. Ang binigay nila sa akin, sa akin talaga na armas, yung garan. Yung garan mabigat na mabigat na armas sir at nakakapagod Doon paikot-ikot kami sa Talaingod, hawak ko yung garan, pero masaya na ako doon kasi may armas na ako Garan yung armas ko. Hindi, masaya ka dahil bata ka na may armas. Bata ako na may armas. At ako yung sabi ko ako siguro yung pinakagwapo dito kasi ako yung pinakabata na may armas. Pero hindi lang din ako, sir. Marami yung mga nandun din sa ibang unit na maraming mga bata din. Na ganun din. Mga RI ang tawag doon, sir. Anong RI? RI yung sinama ang na hindi pinadala ng armas. Underage ang tawag doon. RI. Habang parang kung sa sundalo ay nag-strike. Ganun. So sinanama. Dahil hindi pa kaya yung capacity yung edad niya. Pero ikaw nun, ano ka na nun? Kaya mo na? Kaya ko na, sir. Kasi kaya ko nang bumuhat ng At may load pa ako na 12 cups na bigas. At may bala ba? So yun, paikot-ikot kami sa Talaingod hanggang sa pumunta kami sa Pakibato. Pakibato District ng Davao City. So doon kami doon ako nagtagal sa Pakibato. So doon ko naranasan yung doon sa anong tawag doon sa barangay. Ay hindi. Pagdating namin sa Pakibato, sir. Pagdating namin sa Pakibato, sa Armado na kami noon. Anong taon na to noon? 2012. Kainitan na to noon. Kainitan, sir. Ang Bagyong Pablo, yung Bagyong Pablo talaga, sir. Doon ako. So, may tumatawag sa amin dito sa Talaingod na na bumalik kayo dito kasi may may i-read natin na detachment. Kung saan yung yung detachment na
sakop na sa Kitaw-Taw. Mm. Kitaw-Taw Bukidnon na kuan kini Mangani. Sitio Mangani. Doon yung kampo ng mga military dati na tinayo yung kampo ng military. Kaya ako noon hindi pa ako maaasahan siguro ng kuan kasi bago pa lang ako Bata ka pa. Sabi nila, sir. Sige, tuloy. Sabi nila, sir, sige, isama ka namin, pero wala kang armas. Ang dala mo lang dyan, yung mga biskwit. Alam mo yung mga biskwit na, linagay sa sir, na mga yung linuto na, sir, yung karne na pinirito. Yung karne na, para pangbaon sa, para lakaran. Sir. Yun ang dinala ko, sir. Mabigat nun. Mabigat. Naglakad kami alauna ng gabi at na malakas na sir. Lakad kami patungong galing Pakibato kasi hindi man pwede na maglakad ka ng araw kasi malalapit yung mga detachment ng military. Saan kayo galing sa Lumyad? Lumyad, saan kayo galing? Galing kami sa sir, sa Barangay Sinaysayan. Barangay Sinaysayan, sir. At hanggang sa dadaan kami sa sa Kipilas, ganun sir, paikot-ikot kami hanggang sa nakarating kami sa sa Sita at nakarating na kami sa Barangay Digungan at nakarating na rin kami sa Kalagangan. At saan kami nagkakandak? Malayo yun. Layo nun. Oo sir, nagkakandak kami ng sir, orientation sa para sa mga gawain. Nagkandak kami sa orientation ng sa Sitio Minupal, sakop din sa Bukidnon. Doon kami nagkakandak ng orientation. Kung paano i-read yung detachment, barracks ng ng mga military. So ikaw noon, excited ka? Ako doon, sir, natatakot ako kasi mamatay ako wala pa akong tapos nangarap ako na sabi ko, bakit kaya na lingla ako na bata pa lang ako noon na dinala ako ng mother ko doon sa Kalagang. Nakakita ako ng sundalo. Gusto kong magsundalo. Kasi nainggit ako sa mga suot at saka yung, yes sir. Yan ang pangarap ko talaga. So, hanggang sa sir, sinama nila ako doon sa pagka sabi nila, mga mag-isang buwan ang lakaran namin. Galing Pakibato nakarating kami sa dito sa boundary ng Talaingod. Ang layo kasi noon. Ang layo talaga, sir. Kasi hindi ka man pwede magdediretso ng lakaran kasi hinihintay mo yung oras na hindi ka makikita ng kalaban. Yan ang ginawa namin. So, pagkatapos din, sir, nakarating kami dyan sa nagpahinga kami ng 1 week, 1 week, para malakas yung kasi pagod na pagod yung mga kauban. Ako na yung mga tiil namin sa Marami kayo noon? Oo, marami kami, sir. Mga 90 plus. Kasi ilang unit ang nagsama-sama. Nagsama-sama. Nagpanig. So hanggang sa sir, sabi nila, sige, na tayo, nag-orientation na yung mga mas leader. Kami yung mga elemento na walang nandun lang kami sa nagluluto, ganun. So yung nag-implement sa amin yung mga team leader namin na ganito yung gagawin natin. Bakbakan ang pupuntahan natin. So kami nag-iyak-iyak yung mga may pamilya kasi. Ganon, meron din ganon pala. Yes sir, mayroon mga ganon sir. So si Andy na yung asawa niya na close kami na barkada taga Davao. Anak niya pa mga 1 week na lang ang panganakan ng asawa niya na yun pala ay araw na sa namin sa yun ang namatay si Andy. Yun yung namatay ng panahon na araw na yun na namin. Yung mga tropa naman wala namang sa kanila kasi nakatago sila sige, ikwento mo nga paano nyo inatake? Pag sir, ganito yung detachment ng talaga. Ngayon pag isang araw nag-orientation na, ito na ang bukas ng alauna rin sa gabi, patuloy na kami, papunta na kami ng detachment sa Mangani. So papunta kami ng detachment sa Mangani, mga 3:00 kasi may kinuha si Commander Bugsong na isang tao
na ginawang intel. Galing dyan sa mga ni. Siya yung nakakaalam kung ano ang plastada ng kuan. Ng detachment. Ng detachment. So, siya yung nagkuan doon. So, hindi ko lang sasabihin kung ano na ang, hindi sasabihin. Hindi ko lang, hindi ko na kilala, sir, kung sino yun na tao. Pero, sinabi ko na. Sinabi ko na ang kuan, totoo na, basta yun na tao ang ginamit ni Commander Bugsong na kuan, mag-guide sa amin. So, mahirap ang daanan namin. Ganyan ang daan. Hindi pa lang ganyan ang kuan. Mahirap. So, pag alas 3, nandun na kami sa kuan, sir. Ganyan ito ang plastada ng mga ni. Tapos, nakakuan na kami nakabapir na kami sa mga bundok-bundok sa gilid. Yun ang kuan. Tapos may nag-i-strike doon sa loob. Doon ako iniwan sa kuan. Doon ako iniwan sa yung nagbabantay ng kuan. Nagbabantay lang ng kuan sa mga babae. Ano? Yes, sir. Nagbabantay ng? Mga babae, sir. Kasi, kuan kasi, sir, may mga medical kasi, sir. May mga medical. Na sumama doon. Kasi, may mga lalaki rin na nakabantay sa mga babae. Kasi pag may tumatawag sa radyo na ito, may nasugatan, yun ang gagawin namin. Gagawin ng mga medical. Kasi medical na rin ako noon eh. Medical na ako. Yun. Okay, itong kwento. So, doon ako nagtatago, sir. At ganun-ganun yung kuan ko kasi first time ko na makarinig ng putukan. Putukan. Pag alas 3, sir, nagsisimula na yung putukan. Iba yung kuan yung kuan ba. Kaya sabi ko, wala talaga. Kung matibay siguro mga taong yan eh. So, excited ka konti? Hindi naman. Ako, pure takot. Sir, siyempre naman, sir, excited ako kasi gusto kong maranasan yung ganong buhay. Kasi bakit marami yung naggaganito tapos ako, hindi ko rin maranasan. Sabi ko, bakit kaya nila tapos hindi ko kaya? Sabi ko, ganyan talaga ang prinsipyo ko, sir. Gusto kong, kung may mga gusto kong subukan ko. Bago ako, before, sabi pa ng kuan, be first, before you complain. Sabi, sir ba? Kasi, naiingit din ako sa iba na parang si Robin eh. Parang kuan, walang kamatayan. Sus, gino. Si Robin na walang kamatayan. Doon, sir, nagagawan kami ng kuan nung isang elemento na garan din yung kuan kasi paglakad na namin kinuha na ako ng kuan ng barrel ba. Sabi yung mga mas nauna sa iyo ang humawak ng kuan kasi may trainings na sila. So yun, sir. So nag-agawan kami ng kuan tapos nagtatago na yung isa. Hindi talaga kasi yun man ang kuan ang implementation sa kuan na hindi ka talaga pwede. Kung wala kang authorized, hindi ka talaga pwede. So, yun lang. Naghapa ka lang talaga. Nakadrop lang ako doon sa kuan. Na humahawak-hawak ko yung kuan. Hawak-hawak ko yung bag na linagyan ng kuan, ng biskuit, kahit ano na may bag pa ako sa likod na kuan. Yun lang ang dala ko. Sila, wala lang ibang dala. Kuan lang talaga, bis, saka armas. Yun lang talaga? Yun lang talaga ang dala. Yung mga medical din, mga bag pa rin. Yun, mga biskuit din. So, ikaw talaga combat support ang tawag din. Talagang kuan lang yun. Ganun, sir ba? So, hanggang sa kuan, sir, ito ang detachment. Pag akyat ni Commander Bugsong, yung vice niya si Paul ang pangalan. Pag rescue ni Paul sa kuan, pag maniobra niya sa ibabaw, dito naigo siya. Natamaan siya, natamaan siya. Natamaan siya sa liig at naligid sa ibaba. Naligid, nagulong. Nagulong siya sa ibaba. Pagkatapos naman, may nakasigaw naman na agay. Yung kuan niya, yung improve niya, ginanon sa pag-akyat sa kuan, sa bundok. Kasi kuan ganito yung kuan Tapos maisan. Doon kami nagkuan. Tapos kami, dito lang kami sa kuan, pinaka-distansya na kuan, mga ganyan. Nagulong si kuan. Pag support ng isa, si kuan, si Uncle Bubong, Uncle Bubong, pag support niya, yung kuan ng impor niya, naigo sa importin sa galing loob. Naigo,
natamaan yung kuan niya sa kuan, maganda na lang, hindi sa kuan talaga, sa baril nakatama yung kuan. Yung nalaglag yung kuan niya, yung baril. Pumuputok pala yung kuan, sir, pag maganyan, sir. Pumuputok yung kuan, yung mga balinis, bala. Yun ang nakatama sa kanya. Wala siya namatay, sir, nagulong din siya. Sabi niya, agay. Sabi niya, pero wala na. Na maraming tama niya, sir. Yun ang kuan, yun ang dinala namin sa kuan. Yun ang pinakamahirap. Pagkatapos nun, na igo na naman si Andy, yung sinabi ko na may isang asawa na isang week na lang sana. Na. Dito nakatama ang sa kanya. Tapos yung kuan niya, yung tinain niya, lumabas. So, yun. Pagkatapos nun, sir, mag-alas 5 naka-withdraw na kami, sir. Sabi, withdraw. Pero walang na kuan sa mga tropa. Kasi nakatago sila sa kuan eh. Kahit pa paano ni Bugsong, mag-surrender na kayo. Sabi rin ng mga tropa, hindi kami susurrender. Kayo dapat ang susurrender. Wala na kayong bala. Ay, ganun ba? Nagsisigawan? Yes, nagsisigawan. Parang kuan lang, sir eh. Parang laro lang na kuan ba? Naghabulan ng mga bata ng kuan. Parang ganun lang din, sir. Oh. Pero wala na. Oh. Kasi yung mga tao ay nahubog na ng kuan, pulbura. So, ako noon, kuan lang, first putok, second putok, third putok, wala na akong kuan, wala, parang kanang, yung, kuan na lang, normal na sa akin. Wala na yung takot. Yung pag-atake na yon. Yes, sir, yung pag-atake na, yung malakas na kuan, wala na. Sabi ko, ganun pala. Okay lang pala. So, ganun, sir. So, wala kang armas pa rin. Wala, sir. Nagawid lang ako ng kuan eh. Pero nakadrop din ako eh. Kasi masyado yung balang parang kuan, parang isang gantang na bigas na i-kuan sa'yo sa kuan. Galing sa detachment. Sabi ko, okay. So, walang na kuan sa kuan tropa. Kahit isa walang nangyari sa tropa kasi nakatago sila eh. Kahit pa paanong pasurinderin sa mga kuan, mga commander namin, hindi talaga kasi sila yung nagsasabi mismo na kayo dapat yung magsusurrender kasi wala na kayong mga bala. So yun, sir, dahil sa kuan, dahil sa wala na kaming kuan talaga, mahirap labanan ang kuan, detachment. So umatras yung mga kuan, sabi ni kuan, commander. Wala kayong nakuha, walang armas. Walang nakuha, sir. Walang nakuha. So kami pa yung kuan, hinatid yung buhay ng ilang tao. Oo, namatayan kayo. Namatayan. Pero ikaw noon, so yan yung una mong encounter. Yes, sir. Ano naman mo? Pagkakuan, sir, doon ako na-trauma. Nung nakakita na ako ng namatay. Sabi ko, hindi ito pwede. Sabi ko. Sa pagputok-putok pa lang, okay pa. Parang condition pa yung kuan ko, yung nasa loob ko ba. Sabi ko, maganda. Maganda pag kuan. Maganda ba? Maganda pag nakarinig ng kuan. Tapos, basta kuan lang, nakadrop ka lang. Pagkatapos nung kuan na, nagtapot-tap, kuan na kami, nagtipon-tipon na kami doon sa pinakakuan na. Kasi yung namatay dyan na sa kuan eh. Nagplano na kami kung paano kami mag-withdraw. At pag ganito, pag tingin ko sa kuan, wala na. Parang ganito na lang kalaki si Paul, Vice Commander. Ganito na lang kalaki, naubusan ng dugo. Parang unggoy na siya ba, kuan, malaki. Doon ako na-trauma. Na-trauma talaga ako, sir. Isang simula wala akong tuhog. Ganon? Sige, ikwento mo ngayon anong trauma ng pagkakita ko, sir, sabi ko, paano na lang kayo kung simba ko ba? Kung ikaw yun? Kung ako yun, sabi ko, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin ba? Mga ganon, sir. Nakikita mo yung kapwa mo na inpi na nakahiga, na wala ng buhay. Ganon, tapos yung pamilya niya, mga ganon, mga naisip ko, sir, hirap, tapos, yun. Wala na akong ibang naisip-isip, sir. Magkuhan na lang ako. Ang tawag doon, mag-ambak. Yung lumayas sa grupo. Lumayas sa grupo. Ambak ba ang term nyo doon? Yes, sir. Ambak ang term namin doon. So, sabi ko, kinausap na naman kami ng team leader. Sabi, kayo mga kaubanan, hindi tayo dapat makuan. Kasi natural lang ang gubat. Ganun talaga. Gubat, gera. Gera. Kailangan nating tanggapin ang pangyayari. Kasi yan man yung tungkulin natin. Sabi nila.
So ako, parang nakuan naman yung loob ko. Siguro, pero yung trauma ko talaga, kunting gumagalaw-galaw sa paligid, wala na. Nakadrop na ako sa sa posting ko, sir. Dahil sa trauma ko. Kunting sa mga kauban, nung hey, ganun, makaambak, makajam ako sa nag-ano ka na? Yes, sir. Na-trauma ako. Isang linggo. Paano mo ginet over yon? So, ginet over ko, sir. Sabi ko, nagpapaalam ako, sir, na umuwi ako. Sabi ko, i-program ko na uuwi ako sa mother ko kasi hindi ko makaya. Baka mamatay ako sa katakot. So, pinauwi nila ako, sir, mga 1 month. Pinauwi ako sa Nalubas. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Bumalik pa ba ako dito o doon sa kanila or hindi na? Pagkakuan, sir, pinigilan na ako ng mother ko. Sabi, wag na lang bumalik doon kasi marami ang namatay na kuan. Kasi hindi lang sa inyo ang nagigira. Marami din diyan sa sa Agusan, maraming namatay nga yung araw na yun din. Tapos sa Halapitan, parang pinag-isa yung kuan, sir. Pinag-isa yung operation. Operation. Kunik ang mga kuan. Ganun. So, marami rin ang namamatay. So, doon, sir, nag-isip-isip ako na ayaw ko nang bumalik. Hanggang sa nag-isip wala na rin akong bumalik sa kanila. At nagbalik si Bugsong doon sa akin, sabi, bakit wala ka nagkuan doon sa pakita sa amin? Sabi ko, ayaw ko na. Hindi ko kaya yung kuan, yung nangyari sa kasama natin. Nawa ako at nakuan ako na mahirap. May mga pamilya pa naman tayo. Sabi ko. So, yun, wala naman silang magawa sa akin. Kasi, doon ko na-realize, sir, na imbis na na-recruit nila ako, parang nagagalit na rin ako sa kanila. Dahil? Dahil, ang naawa ako sa pamilya, sir, ba? Naawa ako sa pamilya. Sabi ko, kung talagang ganun ang kuan, sa mga pamilya ng kuan, pamilya ng mga kaubanan natin, kasamahan natin ba? Sabi ko, mahirap kasi pag namatay niya ilibing agad, tapos yung mga pamilya, yun ang naisip-isip ko, sir, ba? Ganun ba kasi yung inilibing agad din? Yes, sir. Hindi na pwede na kuan mo pa sa kuan. Maliban lang kung ma-rescue sa trupa. Tapos hindi man lang nabigyan hindi na nakita ng pamilya. Hindi na nakita talaga ng pamilya, sir. Ang malalaman na lang ng pamilya, yung asawa mo naiwan sa firing line. Yun ba ang tawag doon? Yun ang tawag namin, sir. Yung namamatay yung... Sir. Ibig sabihin, namatay na yung asawa mo. Huwag ka nang umaasa pa. Yun ang 4th episode ni Maui.